Minsan, pagkatapos ng isang breakup o ng isang hiwalayan, bigla na lang may bagong relasyon. Ang isang kakabreak lang. Yung parang napakabilis. Yung parang dati mahal na mahal mo lang tong kasama mo, tong girlfriend mo, asawa mo, or partner mo, and then suddenly may mahal ka ng iba. Kaya maraming napapatanong, ang bilis naman nun. Totoo kaya ang relasyon nun? O baka naman rebound lang yung relationship na yan? Ngayon, sa video na ito ay aalamin natin yung mga phases o yung mga yugto ng isang rebound relationship. Kasi karamihan sa mga ito ay hindi nagtatagal. So sa video na to, pag-usapan natin yung mga rebound relationship kung bakit kadalasan nauuwi ito sa hiwalayan. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. So, may napapansin ba kayo? Yung aking painting sa likod, maliit lang po yan. Pinagawa ko siyang t-shirt. Oh. Cute niya. Oh, cute niya. May Ate Lors. Ayan, matutumba pa. May Ate Lors sa likod. Ayan. Maganda yung topic natin. Mostly siguro hindi naman to sa mag-asawa. Pwede rin naman sa mag-asawa. Pero sa mga kabataan, applicable to lalo na. Kasi ito yung rebound relationship. Ano ba yung rebound relationship na yan? Ang nangyayari kasi kapag ang isang tao ay pumasok kaagad sa bagong relasyon pagkatapos ng breakup, yung maraming pagkakataon na hindi pa talaga tapos ang emosyon niya dun sa nakaraang relasyon niya. Tapos pumapasok na kaagad sa panibagong relasyon. Ang problema dyan, yung bagong partner, baka maging ano lang yan, pansamantalang emotional bandage nga. Kaya sa Tagalog, tinatawag nating, panakip butas lang yan. Ayon nga sa mga pag-aaral, ang rebound relationship ay madalas dumadaan sa ilang yugto bago tuluyang matapos or makamove on yung iyong emosyon dun sa iyong nakaraang relasyon. So pag-uusapan natin yan, yung unang stage, yung relief, diba? Yung pakiramdam ng ginhawa. Okay, paano ba to? Ang unang stage ng rebound relationship, halimbawa, nag-break kayo, kaka-break mo lang. So, ang unang stage na papasukan mo ay yung relief, yung ginhawa. Kasi pagkatapos ng breakup, diba, marami kang nararamdaman na emosyon dyan, halo-halo yan, lungkot, guilt, stress, pressure, syempre yung pain, sakit, diba? Kapag may bagong tao kang nakasama palagi, diba? Dumating sa buhay mo, parang may biglang ginhawa kang nararamdaman. Magaan sa feeling kasi diba? Parang may bagong dumating na pagtutuunan mo ng emosyon, ng pansin, diba? So itong bagong tao na to, ang magiging parang pinakamadaling paraan para makalimot ka sa sakit ng breakup mo. Pero sa stage na to, very vulnerable ka pa. Diba? Kasi kaka-break mo pa lang, hindi ka pa talaga nag-heal. So pwedeng, kung papasukin mo kaagad itong opportunity na to na biglang gagawin mo siya kaagad na relasyon, maaaring magiging mababaw lang tong relasyon na to. Maaaring mabilis lang din yan matapos. At maaaring walang foundation, hindi matibay. Kasi nga hindi ka pa totally heal. Kapag galing ka sa breakup, ang natural na dala-dala mo dyan ay, yun nga, yung pain, dala-dala mo pa. Yung disappointment, dala-dala mo pa. Yung galit, dala-dala mo pa. Guilt feeling, dala-dala mo pa. Pinakamasakit pa nito, baka mahal mo pa. Dala-dala mo pa rin yung pagmamahal mo. So kapag pumasok ka kaagad sa isang relasyon, sa bagong relasyon, dala-dala mo lahat yung mga emotions na yan as baggage mo, diba? Baggage mo siya, dala-dala mo siya from nakaraang relasyon mo. Ang problema nito, yung bagong partner mo, baka maging biktima lang yan ng sugat na hindi naman siya ang gumawa. Kasi hindi ka pa nga naghihilom eh. So, habang nandyan ka sa bagong relasyon mo na yan, na akala mo, ito na yung relief, yung panakip dun sa nararamdaman mong sakit. Diba? Ang problema, baka hindi mo mapansin na nagiging defensive ka ng tao, na nagiging vulnerable ka masyado,
Diba? Yan yung mga possibility na pwede mong maging ugali sa loob nitong bagong relasyon, diba? Hindi ka makapag-commit ng buo. Sa madaling salita, hindi ka pa emotionally ready na magmahal uli. Kaso akala mo, pagmamahal na tong naramdaman mo dun sa bagong tao dahil nakaramdam ka ng relief, nakaramdam ka ng ginhawa. So ito yung stage 1. At habang nandyan ka sa stage 1 na yan, lahat ng red flags, hindi mo mapapansin, di ba? Kasi kadalasan gusto mo ng companionship dahil nakakaramdam ka ng ginhawa kapag kasama mo siya. Nalilibang ka, may kausap ka, di ba? Ayaw mong mag-isa. Dahil dito, kahit may makita kang red flag, i-justify mo na hindi red flag yon. I-ignore mo yung red flag, di ba? So, ang mangyayari dyan, pumapasok ka sa relasyon na hindi healthy. Minsan pa, ito pa, subconsciously nagkakatagpo yung parehong kakabreak lang, 'di ba? Dahil parehas sila ng sitwasyon, so naghahanap sila ng tao na kaparehas ng emotional wound na nararamdaman nila. Tapos, syempre pag nagtagpo sila, sobrang komportable nila sa isa't isa kasi parehas sila ng pinagdadaanan. Kaso, dahil nga dito sa stage 1 ka na to, hindi mo nakikita yung red flag, puro ka akala, tapos magiging vulnerable ka, defensive ka, ganyan-ganyan. So kadalasan, kapag pumasok ka kaagad sa relasyon at hindi ka talaga healed, pwedeng maging toxic itong bagong relasyon mo. Okay, sabihin na natin, nasa stage 1 ka na. Ngayon, papasok ka ngayon sa stage 2. Diba? Dito sa stage 2, pagkaraan ng ilang panahon, nagsisimula yung stage na to. Kasi dito mo papatunayan sa ibang tao na tunay yung relasyon mo. Itong bagong relasyon mo. Tunay to, hindi to rebound. Dahil dito, susubukan mo na ipakita ang totoong pagmamahal sa relasyon na yan. Kaya minsan, may mga problema na pinipilit nyo pa rin ipakita sa mundo na okay lang kayo, na masaya lang kayo. Hindi nyo pinapakita yung katotohanan kasi nandito na nga kayo sa stage 2 ng rebound relationship. Gusto nyong patunayan na hindi to rebound. Kaya ito yung dahilan, kaya minsan may mga rebound relationship na tumatagal kasi nga pinagtatakpan nila. Kasi ayaw nilang mapahiya na masabing, tama nga kayo, sabi nyo noon, baka rebound lang to. So yung iba tumatagal, ang problema, toxic ang relasyon. Okay, so nasa stage 2 ka. Ngayon, papasok na kayo ngayon sa stage 3. Ito yung hindi maiiwasan, yung comparison. Diba? Hindi maiwasan na habang tumatagal ang relasyon ninyo, nagsisimula yung isang natural na proseso na hindi nyo kayang pigilan, yung pagkukumpara. Dito nagsisimulang ikumpara ng partner mo, yung partner mo ngayon sa dating partner. Halimbawa, yung paraan ng pag-uusap nyo, palaging nababanggit yung ex. Chemistry nyo, yung intimacy nyo, di ba? Mga alaala nung ex, di ba? Kadalasan kasi, ang dating relasyon, merong emotional advantage yan dahil meron pa rin silang mga pinagsamahan. May mga shared experiences pa rin yan. May makita yan na movie, may marinig yan na music, di ba? Maaalala at maaalala pa rin yan. Kaya kapag nangyari to, sa stage 3 ka na, nagsisimulang maramdaman ng partner mo na parang hindi tunay yung commitment mo sa kanya, hindi tunay itong relasyon na to. Okay, kaya papasok na tayo ngayon sa yun nga, stage 4, realization na. Kapag nawala na ang excitement sa relasyon ninyong dalawa, at nagsimula nang makita ninyo ang katotohanan na hindi kayo compatible, na, di ba? Na hindi pala ganun kalalim ang connection ninyo, na hindi pala kayo emotionally attached, di ba? At talaga palang meron pa kayong nararamdaman sa mga ex ninyo. At talagang napatunayan nyo na parang ipinipilit nyo lang ang relasyon ninyo. Dito nagsisimulang maramdaman na tatanggapin nyo na oo nga, mukhang rebound lang tong relationship na to. Artificial lang pala tong relasyon namin na to. Kasi nagmadali ako
At kadalasan, ito na ang simula ng pagtatapos ng isang rebound relationship. At dyan napapasok ang stage 5. Siyempre, yung regret mo or yung pagbabalik mo sa nakaraan, di ba? Kapag natapos ang rebound relationship, nagsisimulang maalala ng tao ang dating partner, yung ex. For sure yan. Maaaring maramdaman niya yung nostalgia, regret, or mamimiss niya yung ex niya at yung mga dati nilang ginagawa. Hindi ibig sabihin lahat ng rebound relationship ay nauuwi sa ganito. Hindi naman. Pero madalas, sa pag-aaral, ganito ang nangyayari. Ang rebound relationship ay nagiging aral tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa relasyon. Minsan ito ay bahagi lang ng healing process, di ba? Pero kapag ang isang relasyon ay nagsimula dahil sa sakit ng nakaraan, kadalasan mahirap itong gawing matatag. Kasi hindi maganda o hindi maganda yung foundation, yung simula ng relasyon. So ngayon pag-usapan natin, pagkatapos ba ng breakup mo, ano ba dapat mong gawin? Diba? Sa halip na pumasok ka kaagad sa madaliang bagong relasyon, mas mahalaga na siguraduhin mo na heal ka na. Kasi pwede niyong tanongin, Ate Lors, gaano ba katagal pagka breakup ko? Gaano ba katagal para tumanggap ako ng bagong pagmamahal? Actually, walang makakapagsabi. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, 1 month, 1 year, 2 years, pwede na yan. Depende. Ang usapan dito ay kung heal ka na. Ikaw lang mismo ang makakasagot sa sarili mo, healed na ako. Wala na talaga akong attachment o wala na talaga akong nararamdaman patungkol sa nakaraan ko. Kailangan totally healed ka. 'Di ba? Unawain mo yung sarili mo. Ikaw mismo mag-analyze sa sarili mo. Wala na talaga. As in, wala na. 'Di ba? Pero kung may nararamdaman ka pang kirot, may nararamdaman ka pang guilt, yun, hindi ka pa totally healed nun. Tapos, kung ano yung mga naging kamalian mo sa nakaraang relasyon mo, dapat matutunan mo yan. Dapat gawin mo yung reference para hindi mo siya ulitin sa susunod na relasyon. So, magkaroon ka ng sariling analyzation ng buhay mo, ng emosyon mo, ng pagkatao mo. Ang breakup ay hindi madaling proseso. Alam natin yan. Pinagdaanan natin lahat yan. Natural lang na talaga naman. Napakasakit niyan. At natural lang din naman na talagang gusto nating takasan yung sakit. Pero, ang katotohanan, kapag nagmadali ka na pumasok sa isang relasyon para lang, 'di ba, takasan yung sakit na nararamdaman mo, baka mas lalong maging malaking problema 'yan. Baka mas masakit pa yung pinapasok mo. Ang pinakamagandang gawin diyan, para sa akin, no, advice ko lang sa inyo, kung kakabreak nyo lang, matuto ka munang mag-isa. I-enjoy mo muna yung buhay na mag-isa. Ang sarap kaya, yung mag-isa ka, i-enjoy mo muna kasi wala kang i-consider. Naranasan ko rin yan. Sabi, ayan na naman, Ate Lors, naranasan mo na naman. Sabi ko sa inyo, lahat naranasan ko eh. Diba? Maranasan nyo yung mag-isa, birin nyo. Kasi kapag meron kayong kapartner, palagi kayong lahat ng desisyon nyo, lahat ng gagawin nyo, kahit na hindi nyo kailangan magpaalam, pero may i-consider kayo, di ba? Iba yung nagpapaalam, iba yung i-consider. Pero syempre, di ba, kapag may kapartner ka, may i-consider ka. Samantalang pag solong-solo mo, solo flight, lahat ng desisyon, ikaw, kahit anong gusto mong kainin, kahit saan mo gustong pumunta, kahit sinong gusto mong kasama, i-enjoy nyo muna na maging solo flight. Enjoy nyo muna. Para matutunan mong buuin yung sarili mo, yung ikaw. And then kapag talagang kilalang-kilala mo na yung sarili mo at alam mo na totally healed ka na, handa na akong tumanggap ng bagong pagmamahal. Yan yung pinaka-importanteng malaman ninyo. Kailan kayo handang tumanggap ng bagong pagmamahal? Huwag niyong takasan yung sakit. Diba, meron nga tayong video dyan na hayaan mo lang na masaktan ka. Diba, may video tayo dyan, hayaan mo lang na masaktan ka. Huwag mong takasan yung sakit. Kung kailangan mong umiyak ka. Ramdamin mo yung sakit. Kasi natural process yan.
para maka-move on ka, para mag-heal ka. Huwag mong takasan. Kasi pag tinatakasan mo, dala-dala mo pa rin yan eh. Kung kailangan mong i-release, ikwento, iiyak, gawin nyo. May video tayo niyan. So ayun, sana ay may natutunan kayo sa video natin about sa rebound relationship. And thank you so much again sa panonood ninyo.